RCBC credit card holder ka ba? Kung RCBC credit card holder ka, tamang-tama sa itong video na to kasi we will review the statement of account of RCBC credit cards. So recently lang nagpa-survey tayo sa ating community post, no, kung ano yung credit card na gusto nyong reviewin natin yung statement of account. And since si RCBC credit card yung number 1 dun sa survey na yon, siya ngayon muna yung ating re-reviewin yung statement of account. Then the next month, pwedeng ibang bangko naman, pwedeng si Metro Bank, pwedeng si Union Bank, pwedeng si BDO, hanggang sa hopefully lahat ng bangko maikot natin at ma-review natin yung mga statement of account. So kung kayo medyo nalilito pa kayo sa statement of account ninyo, kung anong bang ibig sabihin ng mga terms, ano bang ibig sabihin ng mga amounts, then definitely malaking matutulong ng video na to sa inyo, kaya tapusin nyo hanggang sa dulo. Pero syempre bago natin simulan, yung channel natin kailangan din ng konting tulong nyo by subscribing. So kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please hit the subscribe button and of course the bell icon para ma-notify kayo pag may mga bago tayong videos. Okay guys, bakit nga ba importante na nire-review natin yung statement of account natin? Yung statement of account natin kasi dyan nakapaloob yung lahat ng transactions na na-post sa ating credit card account for a certain billing period. So, ibig sabihin kung magkano man yung total na babayaran mo, nandyan yung breakdown nun. And syempre, ayaw mo naman siguro magbayad ng mga transactions na hindi naman ikaw talaga yung gumawa. Ayaw mo din naman siguro ng mga double transactions na 2 beses ka pala magbabayad sa isang transaction. And syempre, yung mga fees and charges na nilalagay sa credit card account natin, dito natin makikita. Katulad ng mga annual fee, finance charge, late payment fee, at iba-iba pa. So, kung gusto mong ipa-waive yung mga yun, syempre kailangan makita mo muna nakapost sa statement of account mo. Yun nga lang ang problema, minsan yung mga statement of account ng iba-ibang mga bangko, medyo nakakalito, no? So gumagamit sila ng iba't ibang mga terms. Kaya kayo kung may mga specific na tanong kayo about your RCBC credit card statement of account, pwede nyo ring i-comment below sa ating comment section para syempre masagot natin directly. Okay, so simulan na natin, no? Ito yung RCBC credit card statement of account. So this is for April 2024 statement date. So medyo backdate tayo na ginamit natin for privacy purposes. Actually, dito sa left side, no, yung ating grenade out, nandyan yung name and address ninyo. So basically, dyan makikita nyo talaga na naka-address sa inyo. At syempre, kung iba yung pangalan dyan, huwag nyo bubuksan kasi hindi sa inyo yun. So dito sa right side, makikita natin yung ating account summary. Okay, so basically, ito yung summary mismo na nangyayari sa billing statement mo for this specific billing date. So nakalagay dito statement date April 3, 2024. So meaning yung ating statement cut-off date, yung ating billing date is every 3rd of the month. Then yung ating payment due date is April 29, 2024. So that's around 26 plus days. Okay? So plus 26 days. So, minsan nagbavari yan. Minsan kasi may mga holidays, minsan natataon sa weekend, so minsan umuusog talaga siya. So, yung iba siguro sa inyo magtatanong, no, sa natanggap ko sa credit card ko, yung aking due date is after 22 days, 25 days, pero pag binilang mo, hindi naman, okay? So, sabi ko nga kanina, minsan magfo-fall sa weekend, sa holidays, so medyo talaga pwedeng possible talaga na umusog. So, para hindi kayo malito, sundan nyo yung payment due date mismo na nakalagay doon sa statement of account. So, para naman doon sa nalilito, anong difference yung statement date at payment due date? Yung statement date, yan yung cut-off mo. So, ibig sabihin, yung transactions mo until April 3, no? From March 4. Okay? From March 4 until April 3, lahat ng transactions mo na nag-post sa credit card account mo nandito sa statement of account na to. Pero yung mga transactions mo April 4 onwards, magfo-fall na yon sa susunod mong statement of account. Well, the payment due date is of course the last day na pwede ka magbayad para hindi ka ma-charge ng finance charge. So, pag lumagpas ka dyan, April 30, possible talaga na ma-chargean ka na ng finance charge. So, iba sa inyo nagtatanong usually, pwede ba ako magbayad ahead of time? Then definitely, pwede naman, no? Mas maganda nga yun. Mas maganda yun sa iyong credit score kasi bumababa yung utilization ratio mo kapag binabayaran mo agad yung iyong statement. Please take note lang guys na kapag nag-multiple payments ka, may mga banks na nagja-charge ng multiple payments. So better pa din kung magbabayad ka na mas maaga, bayaran mo na siya agad ng buo. So the next question is, ano ba yung babayaran mo? The total balance due or the minimum payment due? So dito medyo maraming nalilito lalo na sa mga baguhan sa credit cards, no? Kasi kung titignan mo, yung ibang mga bangko, masyado na lang ini-emphasize yung minimum payment, no? Na parang bang ang dating ito yung bayaran mo. Minsan naka-bold pa yan, minsan mas malaki pa yan. So kung mapapansin natin,
yung total balance due is 12,359.11, yung minimum payment due is only 500 pesos. Palagi nyo tatandaan na ang rule pagdating sa credit card is babayaran mo yung buo na kailangan mo bayaran on or before the due date para hindi ka magka-interest. And upon looking pa lang yung amount ng minimum payment and yung total balance due, makikita mo na, malalaman mo na ano ba dito talaga yung total na kailangan kong bayaran. So nakikita natin na yung total balance due is mas malaki siya. So ibig sabihin, yun talaga yung total mong binayaran. At yung minimum payment due is only a portion of the total balance due. So bakit nga ba may minimum payment due pa na nilalagay si bank? Okay? So basically, nilalagay kasi ng banko yan just in case hindi mo kayang bayaran yung total balance due. Kailangan mong bayaran at least the minimum payment due para number 1, para hindi ka magkaroon ng late payment fee. And number 2, para mapanatili mo yung good credit card standing mo dun sa bangko. But, napakalaking but, no? Kapag minimum payment due lang yung binayaran mo, ibig sabihin, hindi mo nabayaran yung buo, yung total amount due mo, ibig sabihin nun, matcha-chargean ka ng finance charge. That is why talagang sinasabi natin, always pay the total amount due, the total balance due, or whatever it is na ginamit na term ng bangko sa statement of account ninyo. Take note nyo yun guys, no? Kasi minsan iba-iba yung terms na ginagamit ng bangko. May outstanding balance, merong total payment due, total balance due, total, basta kung ano man ang total na yun. Ang key term lang naman dyan palagi is number 1 yung total, syempre, at sa minimum payment due is the minimum. So kapag nabayaran yung total amount due, na-cover nyo talaga siya at nabayaran nyo siya on or before the due date, then asahan nyo na wala kayong finance charge na mai-incur. So I hope malinaw sa inyo guys yung difference ng total balance due and minimum payment due and yung statement date at yung payment due date, no? Kasi yan yung mga napaka-importante at medyo nakakalito talaga mga terms pagdating sa statement of account. And just in case medyo nalilito pa kayo at may mga questions pa kayo, comment nyo lang sa comment section, no, para masagot natin. So dito nakalagay din kung magkano yung credit limit natin, yung ating cash advance limit, yung ating monthly interest rate or finance charge, and yung monthly effective interest rate. Andyan din. So basically, wala naman tayo masyadong kailangan i-explain dyan. So andyan yung credit limit ninyo na dapat, syempre, alam nyo. Cash advance limit ninyo na kung interested man kayong gamitin yung cash advance nyo. At mostly naman ang interest rate ngayon, finance charge, is nasa 3%. So the next section na makikita natin is the previous balance, purchases and advances, interest fees and other debits, late charges, payments and other credits, and the total balance due. So basically, ito yung storya, no, na nangyari from your previous statement of account papunta dito sa current statement of account mo. So in this particular statement of account, yung previous balance is 5,244.14. Okay, so yan yung incur mo na balanse nung cut-off mo nung March 3. So ibig sabihin, yung 5,244.14, yan yung total balance due mo na kailangan mong bayaran. Kung March 3 yung cut-off, kung mga around plus 26 days, mga March 29. And then yung mga purchases and advances naman, ito yung mga ginawa mong transactions on this current statement of account. So basically, from March 4 until April 3, ang na-total na transactions na na-post sa iyong credit card account is 12,359.11. So yung breakdown yan, makikita nyo sa susunod na page. Okay? So pagdating naman sa interest fees, other debits, and late charges, okay tayo magbayad, no? So on time tayo magbayad, nabayaran natin ang buo. So walang any kind of charges na nilagay si RCBC dito sa ating statement of account, which is good news. So makikita din natin dito na yung payments and other credits natin is 5,244.14, totally covering yung ating previous balance na 5,044.14. So, we assume na nagawa natin yan on or before the due date, kaya wala tayo na incur na any charges. So, that leaves us yung total balance due natin na 12,359.11 na nagre-represent lang nung ating purchases and advances dun sa mga transactions natin from March 4 to April 3, which is the current statement of account. The next section naman on this statement of account, no, ito isa sa mga talagang very useful na feature ng RCBC credit card, yung kanilang spend analyzer. So basically, hinahati-hati niya yung mga transactions mo, yung mga spending mo, nilalagay niya sa iba't ibang categories para syempre malaman mo saan mo ba mas ginagamit yung credit card mo. Very useful yan, lalo na kung yung specific credit card na yon is talagang ina-align mo lang sa isang spending, no? Like sa grocery lang or sa gasoline spending lang. So makikita mo kung yung goal ba is na gagawa mo
by looking at the spend analyzer. Makikita mo rin dyan kung medyo napagastos ka sa pagkain mo sa labas o sa shopping mo, then definitely you can adjust the following month. So on this particular statement of account, makikita natin, for supermarket, this current billing cycle, wala siyang ginastos sa supermarket, okay? So makikita rin natin dito yung year to date. So basically from January 1 until dito sa cut-off na to, meron na siyang nagagamit na 5,361.75 dun sa credit card na to. Pagdating sa department store, apparel, for this billing cycle may 1,000 pesos. Ang year to date niya is 1,000 pesos. So basically, ito pa lang yon. Okay? Pagdating naman sa dining, 0 for this cycle. Year to date is 2,612. So, motoring, medical, both 0, billing cycle and year to date. So, good news, kasi hindi niya nagagamit sa medical expenses yung kanyang credit card. So, utilities, medyo malaki. This billing cycle is 3,947.94. And year to date niya is nasa 7,192. Pero yung pinakamalaki niya is yung kanyang other spending amounting to 7,411.17 for this billing cycle. And for year to date, nasa 14,000 na siya. So take note lang guys, na yung year to date figures, may include December 2023. Okay? For the specific statement of account, so depending na lang din yan sa cut-off date mo. Yung next section natin is the rewards point summary. So basically, dito mo makikita yung mga rewards na na-accumulate mo for this particular credit card. So katulad nun dun sa balances natin kanina, dito sa points mo may storya din, okay? So meron tayong previous balance na 898 points. For this particular statement of account, nag-earn tayo ng 246 points. Okay? So that's points earned this month. Then nagkaroon tayo ng adjustments na 40. So whatever the reason, nagkaroon tayo ng additional 40 points, okay? So, points forfeited, so wala naman, 0. Points redeemed, wala rin tayo ni-redeem. So, ang total balance natin after this cut-off is 1,184 points. Ang kinaganda sa RCBC credit cards, yung point system nila, napakababa, para mag-redeem. I think yung kanilang 500 pesos na cash credit is only 3,000 points. So dito sa pinakababa din ng ating statement of account, makikita natin na mayroon payment instructions na nakalagay. Okay, so makikita nyo rito na nandito yung, of course, yung inyong pangalan, andito yung inyong card number, andito yung inyong payment due date, andito yung total balance due at minimum payment due. So basically, ito yung parang kailangan mong mga tandaan ng mga bagay kapag magbabayad ka na. So basahin natin yung mga nakaslagay dito, So pay the minimum payment due no later than your payment due date. Okay? So kasi nga naman kapag binayaran mo yung minimum payment due, which is magi-incur na nga ng finance charge, pag binayaran mo yung minimum lang, tas lumagpas ka pa sa due date, edi wala din, na forfeit din yung pagbabayad mo ng minimum payment due kasi magkakaroon ka na rin ng late payment charge noon. Make check payments payable to RCBC. So basically, ito naman kapag check payments yung ipangbabayad mo, pay via online ATMs or payment centers, get your monthly statement on time by enrolling to RCBC credit card e-statement. So basically, mga reminders lang naman tong mga nasa gilid. So the next page actually is yung ating breakdown ng transactions natin for this specific statement of account. So makikita natin dito, meron tinatawag na sale date, post date, description and amount. So ano ba yung difference between sale date and post date? Sale date, yan mismo yung araw kung kailan mo ginawa yung transaction. So kung kailan mo in-swipe yung card mo, kailan mo ginamit online. While yung post date naman is kung kailan mismo nag-post yung transaction na yun sa account mo. Minsan kasi hindi real-time posting yan. Minsan nagfo-float pa yan ng mga 1 to 2 days bago yan totally mag-post sa iyong statement of account. So makikita nyo rito, yung transactions ng March 16, 2024 na bayad online, okay? March 16 siya ginawa, pero March 18 na siya na post. Yung 3/18/24 na cash payment. So ito, napakahalaga nito, kasi payment to eh. So 3/18, March 18 niya ginawa yung transaction, pero March 20 na siya nag-post. So napakahalaga niyan guys, kasi minsan yung mga credit cards, tinitingnan nila kung kailan nag-post yung transaction. So let's say, ang due date niya is March 18. Tapos March 18 siya nagbayad. Pero nag-post na yung payment niya March 20. So, possible na siyang ma-charge ng finance charge. Although nakita naman natin kanina, wala namang finance charge na incur dito sa statement of account na to. So, most probably, March 20 is still before the due date. So, ganun din yung ibang transactions, So, March 25, naging March 26 yung
post date. Yung March 26 naging March 27. Pero yung last transaction, April 3 siya ginawa. Pero April 3 din siya nag-post. So possible pa rin talaga yun, no? Lalo na kung hindi naman natatag as fraudulent or parang suspicious yung transaction, mas mabilis siya nagpo-post sa account mo. So makikita rin natin dito, yung nakita natin sa taas kanina na parang summary ng ating balance, na previous balance is 5,244.14. Binayaran nyo nung March 18. Okay, so makikita natin yung sa breakdown, nandun yung payment. And then, na total naman na transactions na nag-ending is 12,359.11 for this cut-off. So, mas maganda talaga, no, yung mga transactions nyo, ilagay nyo sa notebook nyo, i-excel ninyo, para pag dumating yung statement of account ninyo na ganito, mababanggaan nyo siya, no, mako-compare nyo siya kung meron discrepancy. So, kung meron man mga na-charge sa inyo ng mga finance charge, late payment fee, dyan nyo rin makikita yon. So, kung gusto nyo ipa-reverse, syempre kailangan makita nyo muna na nakapost sa statement of account ninyo bago nyo erase yung concern sa customer service ng bangko. So, basically, yun yung pinaka-importante mga pages ng statement of account natin, no. Minsan, may mga pages din na katulad nito, no, na makikita natin yung parang fees and charges ng credit card natin. So makikita nyo magkano yung annual fee, magkano yung mga cash advance fee, late payment fee, over limit fee, at kung ano-ano pa mga fees, no? So para syempre aware din kayo kung ano ba o magkano ba yung mga fees na nai-incur ninyo depende sa transaction. And kung nagkaroon kayo ng finance charge o gusto nyo lang malaman, no, curious lang kayo kung paano ba nako-compute yung finance charge. Minsan may mga ganito rin nakalagay sa statement of account, yung mga sample computation. So maganda, aralin nyo rin yan kung may time kayo. Meron din sample cash advance interest dyan, no? So para malaman ninyo, no, kung magkano ba yung nagkukuha yung interest pagdating sa cash advance. By the way guys, kung interested kayo for an RCBC credit card, ako isa yan sa pinakamagandang mga credit cards sa Philippines, no. Kung interested kayo mag-apply for an RCBC credit card, pwede nyo i-check yung ating link sa description, link from MoneyMax. So makikita nyo dyan yung ibang credit cards, may Union Bank, may BPI, at may RCBC credit cards. So kung new to bank kayo, tag-apply kayo using our link, pwede kayo makatanggap ng welcome gift from MoneyMax. Ako, RCBC credit card, isa yun sa pinaka-okay sa akin, no, kasi meron siyang separate limit. Okay, so bawat credit card, iba-iba yung mga limit niya, yung credit card limit niya. And sabi ko nga kanina, RCBC credit card, isa rin yan sa pinakamababa, no, na gusto mong mag-redeem ng points. Isa yun sa pinakamababa yung conversion from your points to actual rewards. And yun na yun guys, no? Yun na yung ating RCBC statement of account. So kung medyo nakakalito pa sa inyo na mga terms o kaya bakit ganito, bakit ganyan, pwede nyo i-comment sa ating comment section para masagot natin yan, no? Para naman sa mga mas complicated concerns pa, no, about RCBC credit cards o kahit ibang credit cards, no, pwede nyo i-check yung ating deep dive consultation. So meron tayong one-on-one consultation dyan, and also yung ating detailed response. You can also check our Noy Finance private group sa Facebook. Okay, so medyo konti pa lang tayo dyan, pero unti-unti mapapadami na rin natin yan, okay? And also our YouTube community. So dyan pwede rin kayo magtanong, pwede rin kayo makakuha ng iba't ibang mga badges at iba pang mga perks. So by next month, iba naman yung bangko na re-reviewin natin yung statement of account. So siguro magpapa-survey tayo ulit para malaman natin ano ba yung bangko na yun. And that's it guys, no, I hope natulungan ko kayo sa pagre-review ninyo sa statement of account ninyo ng RCBC credit card. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please hit of course the like button and share this to your friends. Again, this is Raymond from Noy Finance, and I'll see you in the next video.